Totoo nga ba ang karma? Binawian ka ng tadhana? Partly, yes, siguro. Dahil siyempre, tao lang ako. Pinagsisisihan. Isang kwentong kahit sino hindi gustong balikan. Nawala ang dalawa niyang anak na si Darling at si Denver. Anong kinamatay? Hindi ko talaga matanggap ang pagkamatay at di ko akalain na muling mangyayari. Masakit po talaga eh. Maaaring hindi nyo maramdaman. Masakit po talaga. Iniwan niya kayo ng dahil sa pag-ibig sa iba. Yes, hindi ako mangingiming sabihin sa'yo. Kamunti ko na siyang iuntog sa pader. Hanggang kailan luluha ang isang Darius Rason? Siguro hanggang sa mamatay ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, hapon, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito, ang vlog ng katotohanan. Realidad, sa totoo lang, walang pagtatakpan. Kwento sa likod ng kwento. Itong guest natin ngayon, kung isusulat ang kanyang buhay, ay daig pa ang pelikula, sunod-sunod series. At kung isusulat naman ang kanyang buhay, ay isang nobela. May lungkot, may tuwa, may saya, may palakpak, may sayawan, kantahan, kumpleto na. Napakasarap kausap. Kaya naman paborito na kausapin ng mga vloggers at mga reporters in showbiz. Please welcome the one and only, pinapalakpakan, hinahangaan, Darius Rason! Hello, Morley! Kumusta Magandang araw po sa inyo. Kumusta na po kayo? Okay naman, ayos lang sa awa ng Diyos. Ano po yung mga pinagkakabalahan niyo sa ngayon? Well, still, nagpe-perform pa rin ako, nagsishow pa rin ako. Dahil marami pang nagkakamaling kunin ng serbisyo ko sa mga events, sa mga birthday nila, ika nga, ng mga kapanahunan ko na ngayon eh meron na at gagastusin na lang nila ang pera nila dahil di naman nila madadala. Nandito ako ngayon sa kanila. Kumbaga sa mamahaling bato, isa siyang diamond, kumikislap. Kumislap noon, kumikislap pa rin ngayon. Salamat. Yun, ang katotohanan. Darius, nung mga panahon na nagsisimula ka sa showbiz, gusto ko lang itanong, itong tanong na ito, na naitanong na rin naman ng mga ibang reporters, ng mga vloggers, yung pagsisimula ninyo. Ang sarap kasi balikan yung pagsisimula ninyo. Well, high school pa lang ako. Maliit pa lang ako, mahilig na akong kumanta. And also, siyempre, nakukuha ko ng eskwelahan para ipambato sa mga paligsahan, sa mga declamation contest, oratorical contest, and modesty aside, I bring home the bacon. Kaya naman natutuwa ako na hindi ko rin nakalain. Mag-high school ako, andun yung naging Boys and Girls Week counselor ako during the Boys and Girls Week na naupo ako sa City Hall na pinalitan ko si Councilor Brillantes sa 4th District at nauna akong naging boy counselor na hindi ko rin nakalain na magiging tunay na konsel ako sa totoong buhay. And also, madalas din akong sumali sa mga amateur singing contest. Andyan yung mag-aawol ako sa eskwela, pupunta ako sa studio para mag-audition, mga tawag ng tanghalan, di ba? Sa Stop Look Listen at sa mga marami pang TV show ng mga panahon na yon. At eto, at hindi lang doon, kundi sa mga piyestahan. Talagang pag may nalaman ako may contest, pupunta ako doon. At awa naman ng Diyos na nanalo. Lalalim pa ang ating kwentuhan. Pero bago tuluyang lumalim ang kwentuhan, magsasalip tayo ng isang awitin. Awitin na maghahatid sa atin sa tunay na kwento ng isang Darius Rason. Sample nga po. Alam mo, siyempre, ang akin talagang unang recording na kung hindi ito nag-click at hindi binili ng masa, eh siguro hindi ako magiging Darius Rason. Unang first recording ko sa Alpha Records, itong Shadows of the Night Falling Silently Echo of the past calling you to me. Ihahatid tayo ng awitin na yan. Pakinggan natin ang bawat lyrics. Pakinggan natin ang himig. Doon tayo magsisimula sa kwentuhang ating gagawin. Darius, ikaw ay sumali sa tawag ng tanghalan. Yes.
Kwentuhan mo kami ng pangyayaring iyon sa buhay mo. Nung sumali ako sa tawag ng tanghalan, syempre, kabado ako, di ba? Dahil, syempre, naka-TV ka na at first time mo mag-TV, di ba? Nakita ko na ngayon na, sabi ko, sana, Panginoon, manalo ko. Talagang gusto ko lang naman kumanta di ba? At yun nga, nanalo ko at naging champion ako ng tawag ng tanghalan sa mga ilang weeks, hindi ba? Ano ang kinanta mo? Ang una kong kinanta dun sa tawag ng tanghalan, yung hindi ko makakalimutan yung my friend, if you could only see me, I'm lost amid the music and the wine. I only know I love you, although the memory of you is all I've left to warm this heart of mine. Hinatid tayo ng awiting tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig muna tayo. Dumating sa punto na ikaw ay naging miyembro ng The Sensation. Yes. Sino pa makakasama niyo rito? Well, kasama ko sa dito siyempre yung Star for All the Season na kumari ko, si Vilma Santos, si Edgar Mortiz, direct, si Romy Malyari at Perla Adea, si Baby De Jesus at si Tony Santos Jr., si Ike Losada at si Angge, ako at si Rodora Silva. Dito ako unang sabihin mong nabigyan ng pagkakataon ng ABS at naging first contract star ng ABS-CBN noong mga panahon na yon dahil sa tulong ng pelikula naging pelikula na rin ito yung The Sensation At dito rin nagsimula ang aking career na maging ka-love triangle ko si Geraldine. Pag-uusapan natin si Geraldine. Pag-uusapan natin si Aurora Silva. Pero focus muna tayo sa unang babaeng minahal, hinangaan ni Darius Rason, Vilma Santos. Oo naman, siyempre. Kaya lang, man-to-man guarding yung si Direk Bobot Mortiz Talagang crush ko si Vilma, honestly. Siyempre, kaya naman nung napangasawa ko, medyo hawig din ni Vilma Santos. Okay. Ano yung eksaktong naramdaman ninyo nung naipagtapat nyo ba? Hindi nyo naipagtapat yung pagmamahal nyo kay Ate D? Hindi. Dahil siyempre, nahihiya rin ako, di ba? At medyo mas sikat na siya noon di ba? At ako nagsisimula pa lang. At mabuti na lang, napasama ako sa kanyang isang TV show na talaga namang ginawa pang pelikula na partly colored at napalabas sa Cinerama Theater. Isitan ba? Isitan. Oo, yes. Kami ang kauna-unahang pelikulang ipinilabas doon na partly colored. Diretso akong itatanong to. Yes. Ano yung naramdaman mo? Bakit hindi nyo po naituloy? Nahiya? Natakot? Ano ang saktong naramdaman ang isang Darius Rason, bakit hindi niya naipagtapat kay Ate B ang pagmamahal? Natakot na nahiya, ikang. At lalo na rin, syempre, nahiya na rin ako sa samahan namin ni Direk Bobot Mortiz na hindi na ipahayag ko kay Vilma na crush ko siya, hindi ba? Kaya naman nung kahit hindi naging ganun ang naganap sa aming dalawa, kinuha ko siyang kumare sa aking mga anak. Kung babalikan ang nakaraan, nandoon kayo sa Sensation, magkakalakas loob ka ba ngayon na sabihin kung anong yung nararamdaman? Mahihiyain akong tao nun Siyempre, kumbaga sa virgin na virgin ako nung pumasok. Wow, Virginia! Nung pumasok ako sa show business, ika nga. Dahil 17 years old lang ako noon. No? At sabihin na natin na malakas lang ang loob ko dahil magsasali, sumubok ng aking kakayahan at ipaglaban ang aking pagiging mga awit. Yun lang siguro. Pero dumating sa isang puntong talagang nahiya ako. Naunahan ako ng hiya Kahit na alam kong noon pa man, bago entered in show business, marami na akong girlfriend. Modesty aside. Oo, totoo ito ha. Sabi mo, real talk to Real ha. talk to. At wala naman ako talagang dapat na ilihim. Ito pa ba naman tanda ko? Maglilihim pa ako. Ngayon, what you see is what you get. Alam ko po na ang inaawit ninyo ay mga awitin na Engelbert. Yes, Matt Monroe ang aking paboritong singer. Pero minsan ba, kumanta na rin kayo ng mga bagong awit ni na Imelda Papin, Eva Eugenio. May gusto lang po akong ipakanta sa inyo. Ano? Konti lang po. Ano yun? Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Konti lang po. Hindi ko alam yung huwag kang malmangka sa dalawang ilog Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Hindi nyo po alam. Sino ba ang umawit nito? Dahil kayo po ay namangka sa dalawang ilog. Yun na nga pala. Yun na pala yun. Namangka ka sa dalawang ilog. Totoo naman. Mga panahon na yun Oo. talagang
Sabihin na natin na katulad ko ng aking ama na isang pulis. Sabi nga, pulis, matulis. Sa dalawang ilog naman kaka, si Geraldine at si Rodora. Rodora Silva. Yeah. Nakasakay silang dalawa. Nagsabunutan pa. Yes. Sino ang pinili mo sa dalawa? Sabagay, Rodora medyo naging girlfriend ko rin naman talaga, no? At naging girlfriend ko rin talaga si Geraldine. Actually, ang lola ko na nagpalaki sa akin, talagang boto siya kay Rodora Silva. Tapos, ayun nga, nagka-partner din kami ni Geraldine. Ewan ko ba, mas mahilig kasi ako, no? At talagang weakness ko yung maliliit na babae. Nakatulad kong maliit. At wala namang lumaki nung panahon namin ni Vilma Tinora. May konting edge si Geraldine para sa akin. Ayun. Kung may isang awitin kayo na ngayon yung naiisip na bagay ito nung mga panahon na ako ay namamangka sa dalawang ilog. Anong kanta? Anong kanta yan? Hindi ko kanta, pero kinakanta ko. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang umibig sa iyo. Sana. Sino kay Rodora at kay Geraldine nagtagal ang inyong relasyon? Nagtagal kay Rodora Silva, di ba? Siyempre kasi si Geraldine ng mga panahon na yun, alam mo naman na maganda rin, di ba? At sexy. Si Rodora kasi yung tipo ng babaeng talagang simple lang, pero malakas din ang dating. Yun nga lang, nagkahiwalay kami ni Geraldine dahil sa maraming nagkakagusto, nagselos din ako, di ba? Alam mo na, doon, kaya medyo we decided to part ways. Kay Geraldine, ang tunay na dahilan ng hiwalayan, selos. Oo. Kay Rodora. Si Rodora, siyempre, kung sa talagang mahal na mahal ako, di ba? Kaya lang, siyempre, ng mga panahon na yung kabataan, maraming nalilink sa iyo rin. At bago pa nga lang ako umenters in show business, kaya nga nawala yung isang relasyon ko dahil sa selos din. Nakailang girlfriend po ba kayo? Marami. Mabibilang po ba sa kamay, sa daliri, o sobra-sobra? Mabibilang naman sa daliri. Kaya lang, ang akin lang hindi naman ako ganun kasimpatiko. Hindi naman ako ganun kagwapo. Pero sabi nila, malakas daw ang appeal ko para sa kanila. Kaya to the point na marami talaga akong naging karelasyon sa show business. Na yung iba hindi ko nasasabihin. Sa puntong ibang henerasyon na yun, lumabas ako sa Gala Theater. Aside from una akong lumabas sa Opera House. Marami naging kasintahan, marami siya naging girlfriend, nakarelasyon. Pero teka, totoo nga ba ang karma? Marami siyang halos umiyak noon na babae na na-inlove sa kanya. Pero ngayon, ilang taon na siyang single, pero wala siyang girlfriend. Do you think binawian ka ng tadhana? Partly, yes, siguro. Dahil siyempre, tao lang ako. Ngayon naman, pinagsisisihan ko. At kaya nga, even sa ngayon, na marami pa rin alam ko, siyempre, lalaki ko na nalalaman kung may feelings sila sa akin o gusto nila ako. Hindi na Para bang, sabi ko, been there, done that. Ayoko nang kung masasabi mo nga at naitanong mo sa akin na kung maaaring ito ay isang karma, ayoko nang maulit pa. And one thing more, nangyari ito dahil ngayon na ganap na akong 73 years old, talagang sinunod ko na lang ang bili ng anak ko bago siya mamatay. Ang lalaki yung anak ko na panganay kong anak at yung bunso ko na babae na maagang nawala sa buhay ko. Sabi niya, Dad, huwag ka nang mag-aasawa. Gawin mo na lahat ang gusto mong gawin. Huwag ka lang mag-aasawa. Gusto ko ako na ang uniko iho mo at unika iho mo si Darlene. Bibigyan na lang kita ng apo. Totoo ito ha. Gusto kong ipaliwanag sa inyo at sabihin sa inyong sinunod ko dahil mahal ko ang aking mga anak. Kaya eto ngayon, pinalaki ko ang aking dalawang apunitas na siyang nagsisilbing anak ko ngayon na dalawang babae. Kaya kahit wala akong babae, may dalawa naman akong babae na nag-aalaga sa akin. At minamahal ko sila. Isang kwentong kahit sino hindi gustong balikan. Ito yung kwento na nawala ang dalawa niyang anak na si Darling at si Denver. Konti lang. Anong kinamatay ni Darling? Parehong trahedya Morley. Hindi ko akalain din na muling mangyayari sa pangalawang pagkakataon kay Denver nga. Meron akong bagong biniling bahay na hindi ko alam na naglaps pa rin pala ang insurance ng bahay na yun. Kabibili ko lang, panahon ng eleksyon yun, nasunog ang bahay ko kasama ang aking anak na si Darling Gay na bunso ko. At pangalawa, after 15 years, nawala sa akin si Denver na hindi ko akalain na muling mangyayari sa isa namang car accident. Isang car accident na hindi ko na nabigyan ng katarungan
naman at hindi na ako naka-receive ng katarungan sa pagkamatay ng aking anak na si Denver. Dahil binangga ito ng isang babae na may gusto sa kanya na hindi naman niya gusto at meron ng pananagutan yung babae na meron namang asawa lang sa abroad. Inabol ko yung mga pagkakataon na yun na pagdemanda, pero meron akong isang kaibigang humawak ng kaso. Na siyempre, inihiya ko at hindi ko talaga matanggap ang pagkamatay ng Denver ng mga panahon na yun. Kaya hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin. At hindi ko rin akalain na na-dismiss yung kaso because yung pala hindi na napuntahan o nasubaybayan o naasikaso ng attorney kaibigan ko at kaibigan ni Denver dahil namatay itong attorney na ito. Hindi nyo na binalikan, hindi nyo na binuksan. Hindi na eh. Morely dahil sabi ko, bahala na ang Diyos. Papasa Diyos ko na lang ang lahat. Bahala na rin siya. Kung nagkamali man din ako na sisihin ko ang babae na binangga niya ang sasakyan na kanyang dinadrive. Ipagpaumanhin po ninyo ang tanong kong pong ito. May naalala po ba kayong nagawang kasalanan para singilin kayo ng buhay ng dalawang anak mo na nawala sa'yo? Wala naman akong maalalang masidhing kasalanan, di ba? Dahil nung mamatay sila, talagang nabigkas ko na hindi naman ako nagkulang sa iyo, Panginoon, di ba? Palagi naman at hindi ako nakalimot na palaging magpasalamat sa mga tinatamasa akong sa buhay, sa fame. Pero isa-isang banda rin, natakot-takot, humingi ako ng tawad na hindi ako dapat magsalita ng ganun dahil wala akong karapatan na bigkasin ang mga salitang yun sa ating Panginoon. Nagtanong ka ba sa Diyos? Yun Nagtampo nga ka ba sa Diyos? Doon ako siguro nagkamali at hiningi ko ng tawad na sinabi ko sa sarili ko, bakit ako pa? Wala naman akong ginawang kasalanan matindi sa'yo. Di ba, hindi naman ako nakalimot. Pero na-realize ko na at natanggap ko na siya ang nagbigay ng buhay. Siya rin ang may karapatan kumuha. Ramdam ko sa mga luha mo ang sakit, hinagpis na walang katapusan. Hanggang kailan luluha ang isang Darius Rason? Siguro hanggang sa mamatay ako. Alam mo kasi, Orly, bihira sa isang tao yung, nasa iyo na ang lahat. Pero, syempre, bihira rin ang mga pagkakataong sabihin mo na nauuna ang mga anak na ikaw ang maghahatid kaysa ikaw ang ihatid. Kaya naman, alam ko, ang dalawa kong anak na si Denver at si Darlene, sila ang bumuo ng aking pagkatao. Talagang naging single parent ako kahit nahiwalay ako sa asawa. Pinalaki ko sila sa abot ng aking mga kaya. Kaya sa akin siguro, kahit na siguro na masasabi mong narito na ang aking mga apo, pero syempre, iba pa rin eh. Iba pa rin yung anak, hindi ba? Sinabi nga nila na mas mahal mo yung mga apo mo kesa sa mga anak mo. Ang sa akin, maaaring sabihin kong yes, oo, maaaring ganun. Pero syempre, mahal ko ang mga anak ko. Dahil talagang tinaguyod ko, sinuport ko ang kanilang paglaki at ang kanilang pag-aaral na hindi ko akalain sa isang iglap, babawiin sa akin ng Panginoon. Kung bibigyan ng pagkakataon, sabi nga, may ikalawang buhay. Kung bibigyan ng pagkakataon na makaharap mo si Darling, anong ang gagawin mo at wala mong sasabihin? Well, una, hihingi ako ng tawad sa kanya dahil a short period of time na naalagaan ko siya, hindi ba? Na alam kong may pagkukulang pa rin ako. Na kahit siguro siyempre, ng mga panahon na yon, kailangan akong kumayod, kailangan kong mag-abroad para pang-suporta sa kanila. Kaya ang gusto ko, siyempre, unang sasabihin ko yon, napatawarin mo ko, kung ano man ang naging pagkukulang ko sa'yo. Miss na miss kita at mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero kahit sabihin mong, tanggap ko ang lahat na nawala kayo sa akin. Na minsan ipinagpapalagay ko na lang na nag-asawa na kayo, bumuo na kayo ng sarili niyong pamilya, o kaya nag-abroad. Para lang maibsan ng lungkot na nararamdaman ko. Ang sidihin ng gusto kong mayakap kayo uli, mahalikan, at makasama. Sabi nila, kapag namatay o yumao ang isang mahal sa buhay, sa hagdanan ay inaantay ka daw, sinasalubong ka ng iyong mga anak o ng mahal mo sa buhay. Kung sasalubungin ka ni Denver, ano ang iyong gagawin at sasabihin? Wala. Ang masasabi ko siguro, yayakapin ko siya ng maigpit. Tuloy ang pagluha ng kagalakan na makita ko siya muli, na sinalubong niya ako.
yayakapin ko silang dalawa. Ng mahigpit, ahalikan, at ipararamdam sa kanila kung gaano ko sila na-miss sa kanilang pagkawala. Dahil mahal na mahal ko ang mga anak ko. Siyempre, kahit nahiwalay kami ng asawa ko, talagang sa lahat ng mga naging babae ko, hindi ba, sa kanya ako nagkaanak. Kaya napakasakit sa akin. Nagkahiwalay kami ng asawa ko dahil din sa trabaho ko, nagselos din. Alam mo na palaging iyon ang the usual. Eto nga, nawala ang mga anak namin. Na siya sanang magiging gabay ko, tagapag-alaga ko, na ngayong ako'y matanda na. May katanungan pa rin po ako. Na sorry po uli. Napapaiyak ko po kayo. Walang Hindi ko problema. po maiyak po kayo. Ayoko rin naman sabihin na ginagawa ko ito para kaawaan ako ng tao uli. Hindi. Salamat na lang po. At minsan yun na akong kinaawaan. Kaya lang talagang hindi maaaring maiwasan na talagang sa din itong mga pagkakataon mababanggit ang mga anak ko dahil ito po ang talagang isa sa mga pinakamalaking bahagi at yugto ng aking buhay. Ang hirap ng single parent. Mahirap. Mahirap. Pero kung totoong may reincarnation, mamamatay tayo at muling mabubuhay. Saang parte ng buhay mo ang gusto mong ma-edit at ayusin? Ako naman talagang in good faith, no? Na hindi ako perfecto. Maaring marami rin akong mga masabihin na nating nagawang hindi tama. Pero ang masasabi ko parang mga minor lang yun, Orly Na hindi naman yung mga sabihin mong talagang Mortal sin. mortal sin. Mga venial sin lang siguro ito. Yung alam mo naman na mga, kumbaga sa mga white lies lang. White di ba? lies. Ang gusto ko rin pong tukuyin ay kung ang buhay po ninyo bilang Darius Rason ay muling isusulat, gugustuhin niyo po ba na maulit ang trahedya na sinapit ng iyong pamilya? Kung maaari, Panginoon, wag. Tinikap kong kayanin. Pero ayoko nang maulit. Masakit po talaga Masakit po. Alam kong maaaring hindi nyo maramdaman. At ayoko naman sabihin sana dumating din sa inyo. Masakit po talaga. Kung baga di bahala na yung sa sitwasyon kung nagkahiwalay kami ng nanay niya. Hindi ko masyadong ininda yun At wala ring iniwan yung sigurong kung papipiliin ka, Morley, sinong pipiliin mo, ang nanay mo o ang asawa mo. Ako tahasan ko sinasabing pipiliin ko ang nanay ko. May pagsisisi ba ng mahalin mo at makasama mo sa buhay si Lynn? Wala naman. Kaya lang, siyempre, alam mo naman, kasama na sa buhay na maaaring maging successful ka at hindi ka maging successful. Dalawa lang naman yun Buti, masama. Talagang ganun. Palaging positive and negative ang buhay natin. Pagpaumanhin po uli ninyo, alamin ko lang po, ano ang tunay na dahilan ng hiwalayan? Ang tunay na dahilan ng hiwalayan, talagang maaring nagkulang ako dahil palagi akong nasa abroad. Pero kahit nasa abroad ako noon, dahil siyempre ako ang padala ng ating government, panahon ni Teodoro Valencia, na pinadadala ko kami sa abroad para maghikayat ng mga balikbayan. Parang naging ambassador of goodwill ako noon. Also, siyempre, maraming offer sa akin sa abroad. Kailangan ko namang gawin dahil kailangan ko para pang-suporta sa kanila. Hindi lang siguro naintindihan nila. Ang lahat ng yun ginagawa ko para sa kanila. In a way also na kapag naman lumawala ako, mga 5, 6 na balikbayan boxes, lahat yun para sa mga anak ko. At para lang sa kanya. Kahit na sabihin mo mga underwear, kahit na mga makeup, kahit na anuman ang nandun sa loob ng binili ko yun. Hindi ko talagang maubos maisip kung bakit nangyari ang ganon na magkahiwalay kami. Siguro, naniwala siya at naloko siya sa matatamis na salita ng lalaking dumigasan. Tukuyin natin, iniwan niya kayo ng dahil sa pag-ibig sa iba? Yes, oo, parang ganon. Kasi alam mo, nung mga panahon na yon, binigyan ko rin siya ng isang bar. Isang restaurant bar, di ba? Na doon, siya siyempre ang nagmamanage. Siyempre, alam mo naman, maraming papasok. Lalaki, babae, bakla, tomboy, o anuman, hindi ba? Like, siyempre, dumating sigurong nangungulila siya o anuman, hindi ba? Naging marupok siya. Nasasabihin ko na, hindi ba? Iyon ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Kaya nang mabalitaan ko yon at sabihin sa akin ng aking mga, siyempre, may mga kasama rin kaming mga kamag-anakan doon. Talagang, Morley, totoo lang. Hindi ako mangingiming sabihin sa'yo. Kamunti ko na siyang iuntog sa pader. Dahil hindi ko akalaing magagawa mo sa akin. Dahil alam mo naman na minahal kita at ikaw ang babaeng nakapagbigay sa akin ng mga anak. Unang nakapagbigay sa akin ng mga anak. Na in-appreciate ko, na minahal ko,
na tinanggap ko, di ba? Kahit na alam kong ang mga fans nun seloso kapag malaman ng may asawa ka na, may girlfriend ka na, wala na, di ba? Hindi ko inalinta na yun, Marley, dahil mahal ko siya. Ilang taon yung mga bata nang mangyari ang hiwalayan? Siguro mga 4, 5, 5, 6, ganun. Paano mo kinaya? Ang liliit pa nun. Kinaya ko dahil ayokong mawala ang mga anak ko, Marley. Kinaya ko. Buti napunta sa'yo ang mga bata. Siyempre talagang hinamon ko siya. Noon, unang nakukuha ko lang si Denver sa akin niya iniwan. At kinuha niya si Darlene. Pero ang ginawa ko, hindi ako mapakali, Morley. Pinuntahan ko siya sa bahay. Nakita ko yung anak ko, babae. Talagang pilit kong kinuha at sinabi ko sa kanya, magdemanda ka na kung gusto mong magdemanda. Basta't akin lahat ang mga anak ko. Asa na si Lynn? Nasa abroad. May asawa na siya doon. May pamilya na. Wala naman dahil nagkaroon siya ng anak sa doon nga sa Sa pinagpalit sa'yo. pinagpalit sa akin na isang babae na sinama niya sa abroad. Pagkatapos, alam kong wala na. Sinabi ko na lang sa kanya na talagang ganun siguro ang buhay. Tanggapin natin, di ba, na hanggang doon na tayo. Pero sabi ko, eto ang mga anak ko. Nasa akin na, kaya natutuwa ako. Pero nalungkot ako dahil nawala sila ng maaga. Speaking of nawala ng maaga, sumilip ba si Lynn sa burol o wake ni Darling? Yes. At gusto kong sabihin sa kanya na nakita mo, hindi ka ba nag-wonder kung nakapag ka umuwi ka at gusto makita ang mga anak mo na buhay? Umuwi ka palagi na palaging kabaong ang dinaratnan mo at sinisilip. Ganon din ba ang ginawa niya kay Denver? Yes, ganun din. Kaya sa akin, ewan ko ba? Basta ang alam ko, mahal na mahal ko ang anak ko. Si Lynn, kung ginagawa niya man yun, minapatawad ko siya dahil hindi naman natin talaga alam ang maaaring mangyari sa buhay natin. Walang nakakaalam. Diretsahan, noong si Lynn ay nasa wake ni Darling at ni Denver, ano yung saktong naramdaman mo? Galit. Galit nga na hindi ko nga naipahayag sa kanya yung sabihin na ayan, lalalik ka lang dito kapag ka nakita mong patay na ang mga anak natin. At alam ko na hinahanap ng mga anak mo ang pagmamahal mo. Na yun ang isang bagay na hindi mo na ipadama sa kanila na kanilang hinahanap sa kanilang buhay. Sabihin na natin lahat na bigay ko early pero yung motherly love, di ba? Talagang kailangan ng mga bata. Ako na nga na tumayong father, mother, siyempre talagang iba yung ina mismo ang magpaparamdam sa sarili niyang anak. Speaking of paramdam, sa pagkawala ng mga anak mo, may paramdam sila hanggang ngayon? Nararamdaman mo ba ang mga presence pa rin nila? Yes, totoo yan. Sa anong sitwasyon? Huwag niyo sabihing baliw ako o ano ba man gusto niyo tukuyin. Alam kong nandito pa sila. Dahil para sa akin, unfinished business ang nangyari sa kanila. Hindi na nila natapos ang mga gawaing maaaring nilang gawin dito sa ibabaw ng lupa. Alam mo, early instinct siguro yun, ano? Yung nararamdaman ko, nakasama ko yung dalawang anak ko, nakikita ko sa mga paru-paro. At pinaniwalaan ko yung sinabing isang instance na nangyari sa buhay ko na pinasok kami nung maliliit pa ang mga apo sa loob ng bahay ko. Tapos, nung matapos ang kanilang pagnanakaw, nagkaroon ng mga interview, nagkaroon ng mga ganito, ng mga investigasyon, at nahuli yung isang pumasok sa amin na hindi naman siya ang mastermind. Sinabi niya na hindi daw nila ako nakita. Ang nakita daw nila, isang mataas na lalaki na semi-kalbo na parang tumutukoy sa personalidad ng aking anak na si Denver. Para bang kinilabutan din ako na alam kong shinield niya kami ng mga anak niya at ng mga apo ko. At palaging minsan na sa aking palagay na palaging yung paramdam ba makakarinig o kaya makapagpapatunay na totoo. Alam kong nandito pa ang mga anak ko. At natutuwa na ako doon. Talagang iniisip ko na din, samahan mo kami. Alam kong mas malapit na kayo dyan sa Panginoon. Panalangin mo na lang sa Panginoon na ibulong mo ko na mabuhay pa ako ng matagal dahil kailangan pa ako ng mga anak. Mabuhay pa ako ng matagal dahil kailangan pa ako ng mga anak mo. Nag-iwan ng dalawang supling itong si Denver sa kanyang tatay na si Darius na sinasabi nga na kamukha ni Darling yung isa, kamukha naman ni Darius ang isa. Pero ang katanungan, sa tuwing nakikita ba ni Darius ang dalawa niyang apo, ano ang nararamdaman mo? Takot, lungkot, o pagkamis sa mga pangyayari sa buhay mo? Pagkamis. Alam mo, pagka nakikita ko yung dalawang apo na parang sabihin na natin na parang naging kapalit ng nanawala akong dalawang anak. There are times na sabihin na natin na itong si Monica, kapag ka pinagagalitan ko, ganito, ganyan. Palaging masasabi ko na, kawig ka nga ng tatay mo, pati ugali mo, yung mga ganun ba, yung mga situations nila. Natutuwa na ako, namimiss ko sila, kahit nawawala tuloy yung galit ko. Nagiging kapalit tuloy, yun na matawa ako, dahil siguro namimiss ko sila at mayakap, dahil talagang mahal na mahal ko mga anak ko.
kahit ayoko mangyari, siguro yun talaga ang role ko sa buhay ko eh. Magmahal ng sandali at maging support o kaya sabihin mo na lang na, alam mo na, hindi ko mapaliwanag, Morty, pero ayokong magkaila sa inyo na talagang mahal na mahal ko ang anak ko. Mabuti na lang narito pa at nabigyan ako ng mga apo. Mabigyan ng apo. At mula sa salamin na ibinaba niya kanina nitong si Darius Rason, ay minasisilip akong isang kwento. Kwento na sumuko na halos sa mga problemang nagdaan na wala ang bunso, pumanaw ang panganay, nasira ang pamilya, nilooban. Gaano katatag ang isang tao para makayanan ito? Nasasalamin ko na minsan isang panahon na naging mahina ka at gusto mong wakasan ang sariling buhay. Totoo yan, Morley. Mahina ang loob ko. Pero dapat ko lang lakasan dahil kinakailangan. Dahil kapag hindi ko nilakasan ang buhay ko, hindi na ako makakakilos. Madidiskaril lahat. Gusto ko pang mabuhay more. Dahil alam kong kailangan pa ako ng mga apo ko kahit na alam kong malalaki na sila. Mga babae itong Morley. Kung lalaki lang to, parang kumbaga sa ano, sige lang. Diba? Bahala na kayo. Lalaki naman kayo eh. Pero babasagin na sa akin, Morley. Na sinasabi ng ganun, diba? Kinakailangan kong maging matatag. At ito ang hinihingi ko sa Panginoon. Dahil gusto ko pang maging malakas. At gusto ko pa ng bonus pa more na tinatawag ko palagi. Dahil alam kong itong 73 bonus na sa akin to. Masarap pong mabuhay kahit na sabihin niyo pong maraming pagsubok ang dumaan sa akin. Hindi naman po ako bumitiw sa Panginoon. Pinagpasalamat ko at hiningi ko ng tawad kung ano man po ang nagawa ko. At ganito ang nangyari sa buhay ko. Ngayon ho naingat na ako na sabihin mong kanina nang naitanong mo na maaring ganun pa rin. Di ba? Ayoko na. Basta't kayo ho, nandyan, na nagsusuporta. Nang sa akin lang ho, lahat po kayo kaibigan ko. At tinuturing ko pong kapatid at sabihin na nating isang pamilya. Isang pamilya. Ang sabi daw, ang Panginoong Jesus ay hindi nawawala. Nandiyan sa tabi-tabi lang yan. Hangin na yumayakap sa atin. Request ko lang, pakipikit ang mata at gusto kong marinig ang puso mo na nagdadasal para sa Panginoon. Ama Diyos ko, wala po akong tanging masasabi. Una na sa lahat, nagpapasalamat po ako at hanggang ngayon ay buhay ako. Marami man po ang naging pagsubok na naranasan ko dito sa ibabaw ng mundo ay sinikap kong tanggapin lahat. At wala ho akong karapatang sumbatan kayo o tanungin kayo. Ang akin lang hiling, bigyan niyo po sana ako ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Kaasa po kayo na hindi po ako bibitiw at kailangan po ang aking kakapitan. Iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan ng aking mga apunitas. Maraming pong salamat sa lahat. Huwag niyo pong diringgin ang aking panalangin. In the name of Jesus. Amen. Ang bawat dasal, dinidinig. Ang bawat tingi, ibinibigay. Sino mag-aakala na sa dinami-dami ng mga problemang pinagdaanan, kaharap natin ang tatay, kaibigan, artista na si Darius Rason. Nanay at lola Lola, at lolo. lahat na. Darius, last question. Yes. Habang nakatitig ka sa akin, ano ang realization mo sa nangyari sa buhay mo? Well, siguro na-realize ko na minsan sinasabi ng iba parang merong reincarnation, di ba? O ang isang tao, siyempre, ano ba yun? Nagbabalik. Nagbabalik. Ang akin lang kung ito man at dito ako nalagay, wala akong pinagsisisihan, wala kayong maririnig na panunumbat o pagsisisi. Masarap mabuhay kahit na anuman ang pagsubok na ibigay sa atin ng itaas. Alam naman natin na ibinigay niya ito sa iyo, alam niyang kaya mong malagpasan ang lahat ng ito. Habang kami ay nag-uusap, may biglang akong naalaala. Napatanong ako, kumusta na si Lynn? Kailan kayo huling nagkita? May komunikasyon ba? Just recently, muli na akong chinat, di ba, nangamusta at kinamusta ang mga apo ko. At minsan nga nagagalit na bakit daw pinataba ko ng gusto ng gano'n. Anong magagawa ko? Basta buhay nila yan. Alam ko na nasabi ko na at nagawa ko na ang dapat kong gawin para sa kanila. Ngayon, kunin nila, kainin nila o hindi, nasa sa kanila na yun. At wala nang guilt sa aking sarili na nagkulang ako ng paalala. Ngayon, nangamusta siya. Sabi niya na magkikita pa rin daw sana kami uli at na inahangad niya daw yun na magkita kami muli. Pero sa loob-loob ko, para ano pa? Ngayong wala na ang mga anak ko sa'yo. Bakit hindi mo naisip yan at ginawa nung mga panahong sila mismo ang humihikayat sa'yo na bumalikan na ka sa kanila? Inantay mo ba yung pagkakataon na yun na bumalik sa'yo, mag-sorry sa'yo? Hinantay ko, Morley. Hinantay ko, honestly.
at hinanday din ng mga aking mga anak. Hanggang sa puntong itong si Denver, alam ko na nagsawa na rin ng kahihintay sa kanya. Pero tapos na ang lahat na yun, pase na. Wala na si Denver. At ngayong eto ka, syempre, for all time's sake, di ba? Dapat magpatawaran na lang tayo, maging magkaibigan. Dahil ayoko rin ng may kaaway. Even sa pagkaibigan, ganun ang ugali ko. Ngayon, eto siya. Sabi niya sa akin, maaaring magkita pa kami. At sabi ko, okay lang. Walang kaso. Friends, di ba? At syempre, hindi ko maikakailanan naging bahagi ka ng buhay ko. Maaaring you forgive, pero hindi ka nakakalimot. Kasabihan nga, you forgive, but you don't forget. Oh. Ayun ako. Ang akin lang, sabi niya sa akin na umaasa siya na gagaling siya uli. Ewan ko kung anong nangyari. Ayoko ng detalye. Welcome ko rin siya. Dahil, dito na tayo eh. Lahat naman, doon pupunta eh. Una-una lang. Bago ako umupo dito, natatakot akong itanong to, pero itatanong ko po ito. Totoo bang kaya ka tinawagan ni Lynn ay dahil may sakit siyang cancer? Okay lang pong sagutin. Okay lang po hindi. Pero yun po ang aking pakay talaga. May sakit po ba si Lynn? Mapapatawad po ba ninyo siya? Naulinigan ko na may sakit siya. Siyempre, dahil may pinagsamahan at naging ina siya ng mga anak ko, nawala na sa isipan ko ang sama ng loob o anong masabi mong word na galit. Kundi, ipanalangin ko na rin siya na sana gumaling siya. Yun lang. Tutulungan niyo po ba siya financially? Kung tutulong, bakit hindi? In my own little way. Pero alam ko, ang asawa ko, alam ko si Lynn, hindi ganun ang pagkatao niya kahit alam niya na kailangan niya na. Ang akin lang, all is well. Wala nang hinanakitan. Tanggapin sa sarili natin na iyon ang nangyari sa buhay natin, na hindi naman natin gusto, ika nga, pero iyon ang nakatakda. At dumating naman ang panahon na lalampasan natin. Tutuldukan natin ang kwentong ito. Mensahe kay Lynn. Ang akin lang, sana panalangin ko na gumaling ka. At kung gusto mo man na nabanggit mo sa akin na gusto mong magkita tayong muli, bakit hindi? Ang akin lang, kalimutan na natin ang mga nangyari sa buhay natin. Pero ang hindi nating malilimutan at hindi ko malilimutan, ikaw ang ina at ako ang ama ng mga minamahal kong anak na si Denver at si Darlene Gay. Possible ba na magkabalikan? Nobody can tell. Siguro kung magkabalikan man, siguro it's companionship, di ba? Okay lang sa akin, pero bahala na ang Diyos. Mula sa simula, kumanta, hinatid tayo sa mundo na kung saan naroon si Darius Rason. Bago tayo magtapos, isang awit na magsasarado sa aming kwentuhan. Ano ang kanta na bagay sa buhay mo na gusto mong ialay sa mga tao? When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Yes naman! Nako! Napakagandang kwentuhan, kumustahan, realidad, kwento sa likod ng kwento, kwento sa likod ng musika. Ito ang aming napag-usapan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog na ito. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.